positibo na bagay na nakukuha tuwing nag-i-internet? Okay, so yung maraming positibong bagay ang nakukuha sa paggamit ng internet. Okay, isa doon is, so in terms of komunikasyon, madali mong makasend ng mensahe doon sa kausap mo kahit sa parte ng mundo through internet. Pangalawa, madali mong malaman yung mga bagay na gusto mong malaman katulad ng mga salita, 'di ba? Madali mo siyang makita kaagad ang mga kahulugan dahil sa internet. Okay, and then positibo, madali mong malaman yung mga balita hindi lang dito sa sarili natin bansa, pati sa ibang bansa malalaman mo sa mga bagong balita, mga bagong technology, nalalaman mo rin, mga bagong labas na mga gadget, okay, madali mong malaman through internet. Diba? Yun. And then also, madali mong malaman yung mga regarding bilihin. So, makakakuha ka kaagad ng idea kung magkano yung isang bagay. Bakit po binibigyan ng oras sa panonood ng sexual na bagay? Ng mga kabataan. Opo. Well, number one, sapagkat tayo ay mga, how can I say it? We're sexual beings, of course. And this age, this very delicate age of the young people is the genesis or the beginning of discovery of your sexuality, which leads to, of course, maturity. That's part of your well-being. You cannot seclude it. So, internet is one of the tools that would sometimes instigate sexuality. Meaning to say, because it's so visual, right? The things that you see will stimulate you sexually. That is why many, not even some, all right? Many would engage in a lot of times doing so. That's number one. And then number two, of course, to be sexually mature, if it's only to be controlled, that's not actually bad, no? Especially to married couples. But to young people, I think so much of this would lead to something especially to see. Right? So it's kind of detrimental. Saan nalalaman ang mga ganitong bagay? Pangunahin siguro nalalaman nila mga bagay na yan sa mga barkada nila, sa mga nakakasama nila araw-araw. Tapos meron din may mga tinatawag sa internet na pop-ups, mga links. Yan, na minsan mali mong mapipindot, makikita mo na lang meron na nakalagay na site. Napipindot na lang ng mga tao, nakadirekta na to sa mga pornografiya. Lonely, yung mga itchy, gusto mag-selfie, gano'n. Tapos, ano yun para, kadalasan yung mga bata, yun yung mga raging hormones na high school students, dyan nakakuha yan, yun. Saan nalalaman ang mga ganitong bagay? Ano yan, peer pressure. Pag sa school, lahat silang manunood, sabay-sabay, yun. Hanggang saan ang mga limitasyon ng kabataan sa paggamit ng internet? Siguro walang limitasyon kasi walang nagbabantay sa internet. Tsaka hindi na-filter. Di katulad sa TV, may empty RCB. Sa internet, wala Paano maiwasan ng ganitong sitwasyon? Siguro sa tamang paggabay ng magulang sa bahay, dapat strict, yung parang bantay sarado yung... Hanggang saan ang mga limitasyon ng kabataan sa paggamit ng internet? Actually, walang limitation. Yan ang isang malaking problema sa internet usage. Walang limitation ang young people. No? Kahit anong age nila, okay sa kanilang gumamit ng internet. At saka, open yung mga, kahit yung hindi magandang dapat na nakikita ng mga bata, open at pwedeng buksan ng kahit sino. Hanggang saan ang mga limitasyon ng kabataan sa paggamit ng internet? Siguro walang limitasyon kasi walang nagbabantay sa internet. Tsaka hindi na-filter. Di katulad sa TV, may empty RCB. Sa internet, wala Paano maiwasan ng ganitong sitwasyon?
Siguro sa tamang paggabay ng magulang sa bahay. Dapat strict, yung parang bantay sarado yung history, ganun. Paano maiwasan ang ganitong sitwasyon? Maiwasan ang mga ganitong sitwasyon pag ito'y binigyan pansin ng mga magulang or mga palabas na binibigyan ng parental guidance.